News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa pulsa CCTV, lalaking nagpakita raw ng ari, sinaksak ng tatay ng binastos na dalagita. Sa News 5 Visayas, lolang nagpapakain lang ng mga pusa sa tabing kalsada, nasagasaan. Nahuli kaya ang hit and run? Coach Tab Baldwin humarap na kanina sa tanggapan ng CIDG matapos padalhan ng ikalawang sabina kaugnay sa pagkamatay ni Adili at Baterbonia. Salaysay ng mga player at coach ng Ateneo, hindi magkakatugma ayon kay Remulla. News 5 Exclusive. Curly Diskaya, may mga katikati raw sa balat dahil sa sobrang init sa loob ng kanyang kulungan sa Bulacan. Sa balitang pangkalusugan naman, mga Gen Z na nagpapavasectomy, dumarami. Nakakabawas nga ba ito ng pagkalalaki? Sa sports, Pinay tennis star Alex Iala binansagang Giant Slayer matapos pabagsakin ang world number 2 sa Berlin Open. Eto na nga, set ng sigabo na mapanood na sa Lunes dito sa TV5, sisilipin ng News 5. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin, makiki-frontline live. Pinagsasaksak ang isang lalaking nakatambay lang sa Maynila. Ang biktima ilang beses na raw nag-trespass sa bahay ng suspect. Pero higit sa dahilang yan, binastos din daw kasi ng biktima ang dalagitang anak ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV, makikitang nakatambay ang lalaking walang damit pangitaas sa harap ng isang tindahan sa barangay 767 sa Maynila. May mga kasama siyang iba. Ilang saglit pa, dumaan sa harapan nila ang isang lalaking nakaputing t-shirt. Bumalik siya makalipas ng ilang segundo. Sa kayunundayan ng saksak, ang lalaking nakahubad. Kumaripas ng takbo ang sinaksak na lalaki habang dali-dali siyang hinabol ng nanaksak. Nasugatan sa tiyan ng biktima na si alias Emong. Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect na si alias Ariel. Ayon sa mga pulis, magkapit-bahay sina Emong at Ariel. Nagalit daw ang suspect dahil paulit-ulit umanong pumasok ang biktima sa kanilang bahay nang walang pahintulot. Binastos pa raw nito ang kanyang dalagitang anak. Yung anak ng suspect is parang nabastos nitong biktima natin. Tapos may mga sinasabi sila na parang ninanakawan sila nitong tao na to. Pinakitaan daw ng ari nung sinasabing biktima natin dito sa tao. So yun ang tingin ko pinaka-turning point. Aminado naman ang suspect sa krimen na puno na raw siya sa paulit-ulit na pamabastos ng biktima sa kanyang anak. Umamin din siyang nakainom. Kaya po nagawa ko ng pagsaksak sa tao na yun kasi paulit-ulit pumapasok sa bahay. Minsan pakikitaan yung anak ko ng bata pa yung anak ko. Ilang taon? 14 anyos pa lang. Sana sa nagawa kong patawarin po ako. Hindi ko na matiis sa ginagawa sa anak ko. Ayon sa barangay, talagang notorious si alias Emong sa trespassing sa mga bahay. Kakatukin niya yon, kaya itutulak niyang pilit. Pag hindi binuksan, hahanap siya ng way para masilip niya yung loob. Humingi naman ng paumanhin ang ina ng biktima sa umano'y pamabastos ng anak. Inamin niya ring gumagamit ito ng illegal na droga. Sobra siyang high na sa droga. Parang naano siya sa mga barkada. Pero pag hindi naman nakadroga po, matano. Gayunman, desidido raw silang magsampa ng kaso laban sa nanaksak. Hindi pa po yung anak ko niya, talagang may diferensya na po. Hindi ko lang po nakuha yung record niya sa hospital. Sinasabi ko sa kanila, ikulong na lang ng maayos. Hindi ganyan. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Makaharap naman ang suspect at ang kasabwat niya umanong anak na lalaki sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.
Higit kalahating milyong pisong halaga ng pera at mga gamit ang natangay ng isang akyat bahay sa Quezon City. Ang suspect na huli dahil nakuhanan sa CCTV. Narito ang Frontline Report. Madaling araw nitong Miyerkules, sa pool sa CCTV ang pag-over the backhoe ng kawatang ito papasok sa isang bahay sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Nang makapasok sa loob, napansin ng lalaki ang CCTV. Agad siyang nagtakip ng bibig. Ilang saglit pa, iniba niya ang direksyon ng CCTV at hindi na nakita pa ang mga sumunod na pangyayari. Tuluyang napasok ng kawatan ng bahay. Natangay niya ang cash at ilang gamit na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Kinagabihan, dito nadiskubre ng may-ari ng bahay ang pagnanakaw matapos makauwi mula sa bakasyon. Pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka cabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera. Sa tulong ng kuha ng CCTV, naaresto ang 22 anyos na suspect sa follow-up operations. Sa tulong na rin ng barangay na na-identify ito kasi taga doon lang din sa isang barangay kung saan itong nangyaring pagnanakaw sa bahay. Nabawi sa suspect ang iba't ibang alahas at foreign currency, pero nawawala ang nasa $800. Lumalabas sa investigasyon ng mag-isang suspect nang gawin ang pagnanakaw. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag kaugnay nito. Sa korte na lang po sa korte na lang po tayo mag-usap. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. Ngayon, balik kulungan siya dahil sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Pinagbabaril ang isang rider habang nagmamaneho sa Maguindanao del Sur. Sa Negros Occidental, nasawi naman ang isang rider matapos barilin sa loob ng kanyang garahe. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Kyla Macantan. Nasawi ang 39 anyos sa si alias Jik dahil sa tama ng bala sa ulo. Sa investigasyon, ipinaparada niya ang motorsiklo sa loob ng kanilang gate pasado 1:30 ng madaling araw nitong Huwebes. Biglang pumasok ang isang naka-jacket na lalaki sa kabinaril ang biktima. Sinubukan siyang isugod sa ospital pero dead on arrival. Isang basyo ng bala ng kalibre 45 ang na-recover sa pinangyarihan ng insidente. Pinaigting na ng mga otoridad ang hot pursuit operation at intelligence monitoring upang matuntun at maaresto ang suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa krimen. Sa barangay Tunggol, Dato Montawal, Maguindanao del Sur, nagmamaneho rin ng motor ang isang lalaki nang bigla siyang pagbabarilin gabi noong Lunes. Naitakbo siya sa ospital at naagapan. Kaya naituro pa sa mga pulis ang dalawa umanong suspect. Agad nilang natunto ng isa pero mariing itinatanggi ang pamamaril. Siyempre, natural sa suspect na magdidinay. Hindi niya sinasabi kung ano masama, kaya nga, dinidinay nila. Doon niya ipatatago lang ang sarili niya sa kanila. Pero itong tao na to, pati yung at large is nagdidil lang siya po. Nasa kustodiya na ng Municipal Police Station ng suspect. Patuloy ang kanilang investigasyon para matukoy ang buong pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Kyla Macantan. Nasawi ang isang buntis ng madamay sa karambola ng 10 sasakyan sa Cagayan de Oro. Habang sa pool naman sa CCTV ang kabila ang aksidente sa Cebu City. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni John Aroa. Disgrasya sa umaga, disgrasya sa hapon. Kuha ang mga yan sa mga intersection sa Cebu City. Una, pasado 6:00 ng umaga nitong Miyerkules, makikita ang nakatigil na motor habang may mga dumaraang sasakyan sa General Maxilom Avenue sa Sergio Osmeña Avenue. Maya-maya nang makahanap siya ng tiyempo, kahit meron pa mga dumaraan, tumawid na siya. Saktong may paparating na isa pang motor, kaya ang ending, banggaan. Sa lakas ng impact ang isa nadagadan ng kanyang motor. Parehong sugatan ang mga rider na nagpapagaling sa ospital. Sa hiwalay na aksidente, nabagok naman ang babaeng senior citizen na angkas na nadisgrasyang motor. Nangyari naman yan sa New Imus Road at Sikatona Street. Kung mapapansin sa video, biglang inunahan na nakabanggang motor ang isang jeep.
kaya nabulaga ang isa pang rider. Sugatan din ang sumemplang na rider na pag-alamang mister ng nabagok. Nagkaarigluan naman ang magkabilang panig matapos magpagamot sa ospital ang mag-asawang biktima. Sa Barangay Carmen naman sa Cagayan de Oro City, nagkarambula ang 10 sasakyan. Katerikan ng araw ng Mang-Araro ang isang pick-up, isang buntis ang patay, habang 2 ang kritikal. Base sa investigasyon, problema sa makina ang sanhi ng insidente. Nangako ang driver na sasagutin ang gastos sa pagpapagawa ng mga nasirang sasakyan, kaya hindi na siya kinasuhan pa. Sa Labrador, Pangasinan naman itong Martes, nahulog sa bangin ang isang mini dump truck. Sakay nito ang mga empleyado ng isang solar plant. 6 ang namatay. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang dump truck at may nabangga muna itong pick-up bago tuluyang nahulog sa bangin. Kabilang sa hindi bababa sa 20 sugatan ang mga sakay ng pick-up. Ang mga rescuer naman nahirapan dahil sa mano-manong inakyat ang mga biktima. Patuloy na iniimbestigahan ang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Gustong pabalikin ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos sa gobyerno. Pero paglilinaw niya, hindi ibig sabihin na babalasahin na anyay ng maayos naman ang gabinete. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. I think we have a really good group of people in the cabinet right now, and we are working well together. And I don't see the need. Diretsahang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang umuugong na balasahan sa kanyang gabinete. Sa kaniyang media interview sa Kazan, Russia, iginiit niya maayos ang kanyang mga kalihim kaya hindi ito kailangang baguhin. Counterproductive daw ang balasahan. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. And we just don't have time for that. Ang malinaw, gusto niyang ibalik sa gobyerno si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos. I'll be very candid. I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Pero hindi raw ibig sabihin babalasahin na niya ang gabinete. But just because we want him to join, to become more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. Nang hinga ng News 5 ng komento si Abalos, sinabi niyang hindi pa niya nakakausap ang Pangulo ukol dito. Nagbitiw si Abalos bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government noong 2024 nang kumandidato ito sa pagkasenador nung nakaraang midterm election. Pero hindi siya pinalad na manalo. Umugong ang cabinet reshuffle nang magbigay ng ganitong pahayag si dating Albay Congressman Joey Salceda noong Independence Day. I am taking a very high position in the administration. At nang mag-post din sa Facebook ang kolumnistang Simon Tulfo kaugnay niyan, kung saan nabanggit din si Salceda na magiging Finance Secretary daw, habang DPWH Secretary naman si John Vic Remulla. Ibabalik daw sa DILG ang dati rin itong kalihim na si Ben-Hur Abalos. Balik DOTR ang ngayon DPWH Secretary Vince Dizon, habang si Finance Secretary Frederick Go ilalagay daw sa Department of Trade and Industry. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tinutulan ng civil society groups ang planong italaga muli bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dinepensahan naman yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik si Maricel Halili. Not sure what the batikos is for Cheese to become the trial manager. I don't think that reflects in any way on how he will do. Iyan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumabatikos kay Senador Cheese Escudero na posibleng maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit niya, wala siyang pagdududa sa kakayahan ni Escudero na pamunuan ng trial. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote.
during the last year's impeachment, when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. Paliwanag ng Pangulo, hindi si Escudero ang dahilan kung bakit hindi umusad ang impeachment ng bise nung nakaraang taon. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese. Matatanda ang binatikos noon si Escudero dahil sa pagkakadelay ng impeachment case matapos ibalik ng Senado ang articles of impeachment sa Kamara imbes na magdaos ng trial. Naging controversial dyan ang interpretation sa constitutional rule na forthwith. Pero sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, sinabi nitong ang salitang forthwith ay hindi nangangahulugang instantaneously o agad-agad, kundi sa loob ng makatwirang panahon. At ngayon, na higit 2 linggo o sa July 6, formal sisimula ng impeachment trial ni VP Sara, 2 raw ang pinagpipili ang presiding officer ayon kay Senador Ping Lacson, sina Senador Escudero at Senador Kiko Pangilinan. Pero sabi ni Lacson, nakakuha sila ng consensus na si Escudero ang italaga bilang presiding officer dahil abogado ito at may kaalaman na raw sa impeachment proceedings. Pero inalmahan ito ng ilang civil groups. Ayon sa Tindig Pilipinas, hindi porket may legal background, dapat si Escudero na ang piliin para sa posisyon. Giit ng grupo, hindi lang basta-basta legal exercise ang impeachment trial. Ito raw ay isang constitutional at political process kung saan dapat pinagkakatiwalaan ng publiko ang sino mang mangangasiwa nito. Panawagan nila, sana i-reconsider ng Senate Majority Bloc ang plano at hayaang si Senate President Win Gatchalian na ang maging presiding judge. Una nang sinabi ni Senate President Gatchalian na hindi pa final na si Escudero ang mangunguna sa impeachment trial. The Constitution doesn't prescribe any requirement on lawyers. No? So, in fact, ang gusto ng Constitution as layman as possible in proceedings. This is a political process, no? At kaya mga senador ang hukom o ang judges dahil this is a political process. Nang tanungin kung kaya ba niyang maging presiding officer, sagot niya, kakayanin natin. No? I'll do my best. Of course, marami pag-aaralan. That's why I've been quite busy lately. So, pipilitin natin. Sakaling makapagtalaga ang Senado, suportado ito ni Pangulong Marcos. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hinamo naman ni Congressman Pulong Duterte si Interior Secretary John Vic Remulla na magpa-hair follicle drug test. Ito'y matapos sabihin ni Remulla na baka high o sabog si Pulong. Naunang nag-react si Remulla sa sinabi ni Pulong na may ICC arrest warrant na laban kay Senator Bongo. Balikan natin ang pahayag ni Remulla. Wala pa ako nakita. Baka sabog siya nung narinig siya kasi wala pa kami nakikita ng ganun. So wala, hindi namin alam. Wala pa kami. Siya lang nakakita nun. Sa kabin, sa amin wala pa eh. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Sumagot naman dyan si Pulong at sinabing baka raw nagkakamali si Remulla at ang tinutumbok nito ay yung mga nasa Malacanang. Sinabi rin ni Pulong na baka ang sabog na tinutukoy ni Remulla ay ang pagiging sabog sa kapangyarihan, korupsyon at kayabangan. At hamon niya, tumingin si Remulla sa salamin. Wala pang tugon dito si Secretary Remulla. Naghain ng not guilty plea ang kontratistang si Curly Discaya kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project. Sa eksklusibong panayam sa News 5, sinabi ng kanyang abogado na hindi maganda ang lagay ni Curly sa bilangguan. Katunayan, dahil daw sa sobrang init, nagkaroon ng skin rashes ang kanyang kliyente. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez.
Tanging abogado lamang ng kontratistang si Curly Discaya ang lumabas mula sa Bulacan Provincial Jail para sa nakatakda nitong arraignment o pagbasa ng sakdal ngayong araw. Via video conference kasi humarap si Discaya na naghain naman ng not guilty plea sa Malolos Regional Trial Court Branch 20. Kaugnay ito sa kasong malversation na may kinalaman sa maanumalya umanong flood control project sa Kalumpit, Bulacan ng St. Timothy Corporation na pagmamay-ari ng mga Discaya. Kampante ang kampo ni Discaya, kaya raw nilang malampasan ang kasong isinampa ng ombudsman. Hindi naman siya beneficial owner ng St. Timothy. Bukod kay Curly, sa pamamagitan din ng video conference, ginawang arraignment o pagbasa ng sakdal sa 10 iba pang kapwa-akusado sa parehong kaso. Kabilang dyan ng misis nitong si Sara na nasa Cebu, habang iba ay nasa Quezon City. Lahat sila naghain din ng not guilty plea. Muli ring nilinaw ng abogado na Discaya, walang special treatment sa kanyang kliyente habang nakapiit sa Bulacan Provincial Jail. Sa katunayan, mahigit 1,000 kapwa persons deprived of liberty o PDL ang kasama raw nito sa loob. Hindi naman maganda yung atmosphere talaga sa loob ng jail. So kung kukumustahin mo siya, hindi maganda. Lately, nagkaroon siya ng skin rashes. Dahil? So dahil sa init, sobrang init. And then binigyan ko siya ng medication through the advice of the doctor. Medyo okay na. May handa ka daw pangalanan ng 150 pa? Giveaway pa tayo, sir. Sino-sino yung mga yon? May mga big fish ba? Sa tamang panahon po. Noong huli nating makausap si Curly bago ipasok sa kulungan, sinabi nito sa News 5 na handa raw niyang pangalanan ang mahigit 100 sangkot din sa flood control scandal. Bagay na hindi raw nagbabago, sabi ng kanyang abogado. Yan ay lalo't may ebidensya raw na hawak ang kontratista ng mga nakatransaksyon nila sa pamahalaan. May mga ledger, may mga photo, may mga video. Sabi niya, government officials. So, hindi ko alam kung politiko or in due time, pag ilalabas niya. Sa June 26, itinakda ang susunod na pagdinig sa kaso na Discaya sa Malolos RTC. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Matapos mag-no-show nung Lunes, humarap na sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nabitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin. Sa gitna ng investigasyon, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may hindi pagkakatugma sa salaysay ng mga player at ng coaching staff. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, ano nang inaasahan kasunod ng pagharap ni Baldwin sa mga pulis? Julius, mahalaga nga ang pagsipot ng nagbitiw na head coach ng Ateneo basketball team na si Coach Tab Baldwin para umusad itong investigasyon ng pagkalunod ng 2 student athlete na si Rene Baterbonia at si Divine Adili. Ayon kay Remulla, medyo matatagalan pa daw ang ginagawang investigasyon dahil sa mga inconsistent na salaysay o pahayag ng players at ng coaches. Bandang alas 8:30 ng umaga kanina nang dumating sa tanggapan ng PNP CIDG sa Camp Crame ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Kasunod yan ang ikalawang sabpina ng CIDG sa kanya para sa investigasyon sa pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ipinatawag din si Baldwin nitong Lunes pero abogado niya lang ang humarap dahil wala raw ito sa mabuting kondisyon noon. Hindi nagpaunlak ng panayam si Baldwin o ang kanyang mga abogado. Nauna nang sinabi ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na plano nilang hingi ng mga drone video na kuha mismo ni Baldwin sa team building activities sa Aurora. Malaking bagay ang pagsipot ni Baldwin para makumpleto na ng PNP CIDG ang report sa investigasyon sa insidente. Sa Martes sana target na isumite ang full report, pero ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ipagpapaliban muna ito. Hindi raw kasi nagkakatugma ang salaysay ng Ateneo players at Ateneo coaches kaugnay sa insidente. Maaaring dahil daw ito sa magkakaiba nilang kinaroroonan nang mangyari ang trahedya. Nasa dagat daw kasi ang mga basketball players at habang nasa pangpang naman ang mga coaches. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami may bibigay na comment hanggang matapos lahat to. Bukod pa riyan, hindi pa nakakausap ng CIDG si Ateneo President Bobby Yap na nasa graduation ngayon ng universidad. Pati na rin ang nagbitiw na team manager ng Blue Eagles na si Epoch Kimpo.
Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagbang fact-finding ng PNP-CIDG. Inihayag naman ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP na banned muna lahat ng Ateneo staff na kasama sa team building activities sa Aurora. Epektibo na ito bago pa man magsimula ang bagong season para raw mapanatili ang integridad ng investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang UAAP sa mga naulilan ni Baterbonia at Adili. Kasama rin daw sila sa panawagan ng katarungan at katotohanan. Julius, nakatakda nga bigyan ng bagong imbitasyon ang University President ng Ateneo na si Father Bobby Yap sa tanggapan ng PNP-CIDG sa sa Huwebes. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Alexis Ebue. Nakaamba ang malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, batay sa 4-day trading ay magkakaroon ng 7 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos and 50 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos hanggang 5 pesos na rollback naman sa kada litro ng gasolina. Pero pwede pa rin yan magbago. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng pumalo sa 70 hanggang 80 pesos ang presyo sa susunod na linggo. Epekto na raw ito ng tentative peace agreement na nilagdaan ng Amerika at Iran. 3 araw pa lang ho ang trading days this week, pero malaki na ho talaga ang binaba nung per barrel of petroleum product. Mukhang malabo na hong tumaas. Kung ang may magagandang balita ay inaasahan ho natin na magbababa tuloy yung epekto sa price. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na nakatakda ring humarap sa kanila ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles sa si Tab Baldwin. Kaugnay pa rin yan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kailan haharap sa NBI si Baldwin? Julius, sa Lunes, June 22 ang bagong schedule ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin para humarap sa parallel investigation ng Task Force Baterbonia and Adili na binuo ng National Bureau of Investigation. Sa PNP-CIDG muna humarap ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin para magbigay ng kanyang salaysay sa pagkasawi ng players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng team building activity nila sa Dipakulaw, Aurora. Kaya naman, sa Lunes na lang siya pinahaharap ng National Bureau of Investigation. Hindi rin nakasipot si Baldwin sa NBI noong Martes dahil sa hindi raw magandang kondisyon. Samantala, dumating naman sa NBI ang mga abogado ni Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap. Hindi nakapunta ng personal si Yap dahil nataon ang pagpapatawag sa kanya ng NBI sa graduation ng Ateneo. Sa speech ni Father Yap sa Baccalaureate Mass ng Class of 2026 ngayong Biyernes, muli siyang humingi ng tawad. Aminado si Yap na bagamat mabuti ang kanilang intensyon, hindi ito naging sapat sa pagtugon sa trahedya. Our actions have caused anger, confusion, and deep hurt, and I hear the criticisms, the condemnations, and the insults that have been directed at us. I do not dismiss them. But let me say that I am deeply sorry for the pain you have caused me. Ipinapasabina ng ahensya si Yap para sa mga dokumento mula sa universidad na kailangan sa investigasyon sa pagkasawi ni Adili at Baterbonia. Nakapagsumite rin ng salaysay sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel ang dating team manager ng Ateneo Blue Eagles na si Epok Kimpo. Personal namang nagsumite ng salaysay sa NBI ang isa sa mga assistant coach ng koponan na si Dean Castaño. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam pero ayon sa kanyang abogado, patunay ang kanilang pagdating sa NBI na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. We actually submitted earlier the same affidavit to the CIDG. So regarding the facts of the case, from his perspective, they're all there in his affidavit. Hustisya para kay Rene at Divine! Hustisya!
Samantala, nag-walk out naman ang ilang estudyante ng Ateneo para manawagan ng hustisya para kina Baterbonia at Divine. Inawit din nila ang himno ng universidad habang nag-aalay ng panalangin para sa mga nasawing estudyante. Muli inaasahan sa NBI sa susunod na linggo sina Tab Baldwin at Father Bobby Yap. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Bangkay na ng matagpuan na ang isang dayuhan na napaulat na ilang araw nang nawawala. Sinuri ng mga pulis ang isang SUV sa gilid ng kalsada sa Nueva Ecija. Sa loob nito nakita ang katawan ng dayuhan na nakasubsob sa passenger seat. May taklob itong kumot at meron ding sugat sa kanyang braso. Sumunod na kinordonan ng mga pulis ang nasabing SUV. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Makalipas ang ilang taong pagtatago, nasa kote na ng mga otoridad ang isang habal-habal driver sa Cagayan de Oro na nanghipo ng mayor de edad na pasahero. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng video na ito sa isang fast food resto sa Cagayan de Oro City, makikita ang paglapit ng pulis na yan sa isang lalaking nakaupo. Tinanong nito ang pangalan ng lalaki pero tumanggi itong sumagot. Pinagtulungang posasa ng mga otoridad ang lalaki sa akinapkapan. Ang lalaki na yan, kinilalang si alias Romeo, habal-habal rider na top 3 most wanted person sa Police Provincial Office 10 ng Bukidnon. Ayon sa mga otoridad, 4 na taon nang nagtatago ang sospek matapos manghipo ng 14 anyos na babae. Kwento ng ina ng biktima, April 2022 nang sumakay ang anak niya sa rider. Pinasakay ko sa habal-habal ang anak ko para ihatid sa kanyang kuya. Tapos siya ang habal-habal driver ang nasakyan ng anak ko. Tapos inimbitan niyang anak ko na magpunta sa kanilang bahay kasi siya lang daw mag-isa at hinimas-himas niya ang paa ng anak ko. Takot na takot ang anak ko. Bumalag daw ang bata kaya napilitan ng sospek na ihatid na lamang ito. Agad naman nagsampa ng kasong acts of lasciviousness ang ina ng biktima. Pero nang inilabas na ang warrant ni Romeo, nagtago na ito. Lumapit po sa isa sa ating mga operatiba ang nanay ng biktima. Kaya gumawa po tayo kaagad ng tracker team, katuwang po ang Regional Intelligence Unit ng Lanao del Norte. And in less than a month, ay nalocate po natin at ikinasa ang oplan pagtugis at paghuli ng sospek. Hindi na itinanggi pa ni Romeo ang paratang sa kanya pero hindi na rin siya nagbigay ng pahayag. Laking pasalamat naman ang ina ng biktima sa mabilis na aksyon ng CIDG. Samantala, idaraan pa ang suspect sa verification process para malaman kung may iba pang kaso na kinakaharap ito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ginulat na naman ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang mundo matapos pataubin si world number 2 Elena Rybakina sa Berlin Open. Sunod niyang pinaghahandaan ang ika-8 naman sa world ranking sa quarterfinals. Narito ang frontline report. Napasigaw sa saya si Pinay tennis sensation Alex Ayala at ang Pinoy crowd sa panibagong tagumpay sa Berlin Open sa Germany. Pinataob niya lang naman ang kasalukuyang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. Hindi naging madali ang laban. Naranasan ni Alex ang malakasang service game ni Elena sa unang set. Natambakan pa siya 4-1 pero hindi pinanghinaan si Alex. That's sweet. Nanatili siyang kalmado para maka-comeback at manalo sa first set 7-5. Pagdating ng second set, in control na si Alex. Una siyang nakaabante 4-2. Sinubukan pa ni Elena na humabol pero hindi na siya pinagbigyan ni Alex. Nakuha rin ni Alex ang second set 6-4. Halos hindi raw makapaniwala si Alex sa na-pull off niya na major set. Tinawagan pa niya ang kanyang mga magulang bago ang post-match interview. I called my dad. What did he tell you? I don't know. I just said, "Oh my God!" We were just screaming, and my mom was there too. And I don't know. I'm really happy. Yeah. Pinuri rin ni Alex si Elena para sa magandang laban.
it could have gone either way. I think there were really tight moments in both sets, and of course she's an amazing player, and yeah, she's the one to beat. So I'm happy to have been able to share the court with her again. Last year lang ay tinalo rin ni Alex ang nooy world number 2 rin na si Iga Swiatek sa Miami Open. Tinalo niya rin ang mga nasa top 10 ng world ranking na sina Madison Keys, Jasmine Paolini at Coco Gauff. Sunod na lalaban si Alex sa quarterfinals ng Berlin Open kontra kay Elena Svitolina na kasalukuyang world number 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Susunod, lolang nagpapakain lang ng pusa sa tabing kalsada, nakaladkad ng sasakyan, patay. Bagyong Francisco, posibleng pumasok sa bansa ngayong weekend. At grupo ng mga kawatan tumangay ng ATM. Ang gamit nila, excavator na nakaw din. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po, maselan ng aming ibabalita. Nakaladkad ng taxi ang isang fur grandmother na nagpapakain lang ng mga pusang gala. Depensa ng driver, inakala raw niyang pusa lang ang kanyang nasagasaan. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Duguan at gulag-gulanit ang suot ng isang babaeng nakahiga sa kalsadang ito sa Labangon, Cebu City. Sinundan pa ng residente ang bakas ng kanyang dugo na ilang metro rin ang layo mula mismo sa biktima. Pero ano nga ba ang nangyari? Sa kuha ng CCTV ng isang bahay, maririnig ang pagsigaw ng isang babae. Maya-maya lang, may dumaang taxi sa harap ng bahay. Mabagal ang pag-andar nito. Hindi na nakita sa video ang mga sumunod na pangyayari. Pero batay sa investigasyon, nakaladkad daw ng taxi ang sumigaw na babae. Nakilala ang biktimang 77 anyos sa si Nanay Ana. Nakilala pala bilang 4 grandmother sa lugar dahil nagpapakain ito ng mga aso at pusa na nasa lansangan. Nadala pa siya sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Pero bago siya namatay, natukoy pa niya kung sino ang nakasagasa sa kanya. Wala daw ko na siya kamatngon nga naligsanan niya kung tiya mo tong layo kay nadaganan. Gias na mo siya nga unsay nakaligis niya yun siya taxi niya. Afterwards ato gipangutana na sad nako siya nga kinsay nakaligis ni mo to iyang gisulti ang name. Silingan na mo tapadrasad na mo diri. Itinanggi pa raw noong una ng driver na siya ang nakabangga sa biktima. Pero nang silipin ang ilalim ng sasakyan nito, nakitaan ito ng bakas ng dugo. Dito na umamin ang taxi driver na inakala niyang pusa ang biktima. Nagkataong nagpapakain kasi ng stray cat si Nanay Ana noong mga oras na yun. Siya magana siya magana ragot siya god. Ming manawag sa mga iringgod. Ana ragot siya. Mando pagduol. William ato gi ka man to biyahe. Kun kurba diha pag kurba. Unsa kabantay naman siya ani kilid. Dagit. Sa huli, nakipag-areglo na lang ang kaanak ng biktima sa driver. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas. Inaasahang maglalabas ng presidential candidate ang Democratic Opposition bago matapos ang taon o sa unang quarter ng 2027. Ayon niyan mismo kay Senator Risa Hontiveros. Git niya, isa lang dapat ang maging kandidato nila sa pagkapangulo sa 2028. Yan ay para lumaki ang tsansa nilang matalo ang kalaban. Nauna nang sinabi ni Hontiveros na handa siyang tumakbo sa pagkapangulo. Sakaling mangyari yan, isa sa makakalaban niya, si Vice President Sara Duterte na nauna na nagsabing tatakbo bilang pangulo sa 2028.
I am seriously considering it, preparing for that possibility. Kaya I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante. Weather update tayo mga kapatid. Tayo po ay nananatiling nasa ilalim ng monsoon break o mahina pa rin po yung ating habagat o southwest monsoon at hindi pa rin po yan nakaka-apekto sa atin. Ito lamang pong easterlies ang ating weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Pero maaari na pong bumalik yung ating habagat dahil po sa posibleng pumasok na bagyo sa ating area of responsibility ngayong weekend. Yung ating binabantayang sama ng panahon nga sa labas ng ating PAR ay naging bagyo kaninang umaga ayon sa Pag-asa. Ito po ay nasa tropical depression category na ng Pag-asa at bahagya po itong lumakas na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,735 km east ng Eastern Visayas at bahagya rin po ito bumilis at patuloy namang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour. Ito pong bagyo na ito ay posibleng pumasok sa ating area of responsibility maaaring sa darating na or bukas ng Sabado ng gabi or early morning ng Linggo. At if makapasok na po yan sa ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Francisco o ang ating ikalawang bagyo ngayong buwan ng Hunyo. Ito pong bagyo na ito sa ngayon ay hindi pa natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa pero maaari po yung dumikit o lumapit dito sa may area ng extreme northern Luzon sa darating na Lunes hanggang Tuesday at maaari pong sumabit yung kanyang panglabas na kaulapan at outer wind field pati yung kanyang buntot dito po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon kasama na po dyan ang eastern section ng northern Luzon. At maliban dyan, ito nga po ay magpapalakas muli ng ating habagat ngayong weekend. Ito po ay inaasahan natin kumilos patungo dito sa area ng southern Japan pero hindi po natin inaalis ang possibility na tumawid po ito dahil medyo malayo pa po yan, marami pa pong posibleng magbago sa kanyang lakas at direksyon. Sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. Yung ating mga pagulan sa ilang bahagi ng Visayas ay dulot po ng ating easterlies. Sa pangkalahatan, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas pa rin po ng maaliwalas na panahon ngayong weekend, maliban lang sa mga afternoon showers o thunderstorms. Pero as early as Sunday, yung ating habagat o southwest monsoon ay posible na pong makaapekto dito sa western section o kanlurang bahagi ng Mindanao at western section ng Visayas. Possible na po yung ating mga thunderstorms dito sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at ilang bahagi ng BIRMM kasama na po dyan ang western Visayas. At habang kumikilos, paitaas itong tatawagin nating bagyong Francisco sa Sunday hanggang Monday, madadagdagan din po yung ating tsansa ng pagulan sa western Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa. Dito sa Metro Manila, madadagdagan na rin po yung ating dalas o frequency ng mga pagulan sa darating na Tuesday dahil sa epekto po ng habagat. Habang umaakyat, ito pong bagyong tatawagin nating Francisco dito sa taas na bahagi ng ating bansa. Pero ngayong weekend, wala pong epekto ito pong bagyo sa atin, wala rin pong epekto pa ang habagat dito po sa Metro Manila. Sa may mga lakad, magandang panahon po ang sasalubong sa atin sa umaga, magiging mainit pa rin po sa tanghali, pero sa dakong hapon, nagiging maulap po muli yung ating panahon at nagiging mahangin at posible po yung ating mga pulo-pulo o yung mga isolated nating pagulan at thunderstorms. Kaya sa may mga lakad, again, maghanda po tayo at ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anong pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Cura. Lagi may panahon para sa iyo. In full display ang pagiging proud Pinoy ni Phil-Am New York Knicks player Jordan Clarkson sa celebration parade ng kanyang team matapos manalo sa NBA Finals. Sa parade, makikitang positive vibes lang si JC habang bit-bit ang watawat ng Pilipinas. Si JC ang pinakaunang Filipino-American player na nag-champion sa NBA. Matatanda ang tinalo nila ang Spurs sa finals sa isang 5-game series. Minsan na rin naging player si Clarkson para sa Gilas Pilipinas noong 2023. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Pangmalakasan ang cast ng inaabangang Sigabo na mapapanood dito sa TV5. Mismong si Coco Martin ang nakaisip na kunin ng mga dating artista, lalo na yung mga nakatrabaho niya noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz. Kabilang na dyan ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Luna. Narito ang exclusive one-on-one interview sa hari ng aksyon ng ating henerasyon.
Nabigyan ng pagkakataon ang Julius Babaw Unplugged para makabisita sa set at masilip ang behind the scenes ng comeback series ni Coco Martin na Sigabo. Nakita ko sa set ang mga batikang artistang gaya nina Irma Adlawan, Ces Quesada, Julio Diaz at Joey Marquez. Spotted din sina Jong Hilario, Gerald Napoles, Nico Natividad at Sue Ramirez. Sa aking one-on-one interview sa Hari ng Aksyon ng ating henerasyon, sinabi ni Coco Martin na pinapanood niya raw ang Julius Babaw Unplugged at katunayan, ilan sa cast ng Sigabo ay minsan ko na rin nakapanayam. Sige, sabi ko, pagbibigyan ko si Kuya Julius, kasi gusto ko, sabi ko, makita niya yung lahat ng mga taong natulungan niya, ngayon nandito, sa show ko na Sigabo. Kasi makikita niya yung purpose ng show niya na siya yung nagiging daan para makatulong sa maraming mga tao. Wow, thank you so much. Nakita ko nga sila kanina. Kabilang na nga sa mga napanood ni Coco ay ang aking interview kay Catherine Luna. Ang laki ng tulong mo sa kanya. Grabe Pinagamot niya yung mata, guys, pati yung ipin, pinayos niya, binigyan ng negosyo. Grabe yung ginawa mo sa taong yun. Binago mong buhay niya talaga. Kasi si Kat, ano ko lang, ano talaga, bago pa naman nangyari ang lahat ng yun, magkaibigan kami. Dahil kasama kami sa pelikula. Ito napanood ko kasi siya sa interview mo na nakita ko kung gaano siya humihingi ng kapatawaran at pinipisiyan niya yung lahat ng mga nangyari. Sa isang iglap, nawala agad. Bukod kay Catherine, kabilang din sa cast ng Sigabo ang mga nakapanayam ko na rin sa Julius Babaw Unplugged, ang Soft Drink Beauties, Mirna Castillo, Deborah Sun at ang batikang aktor na si Res Cortez. Yun ang role ko dito, maraming alahas at kung ano-ano pa. Pero ang maganda rito, Julius, nasa community ako ni Gabo. So ang ibig sabihin nun, tatagal ang role ko. Hindi lang yan, pati ang komedyanteng si Bantay na pinalayas ng kanyang pamilya, napanood din daw ni Coco Martin sa aking vlog. Kaya agad niyang pinakontak sa kanyang team para mabigyan ng trabaho. Tanungin niyo lang kung gusto niya. Basta ito ang option, sabi ko. Kukunin ko siya sa character, and then pag wala siyang taping, sabi ko gano'n, gagawin ko siyang utility. Para dire-diretso yung trabaho dahil alam ko yung kailangan niya ng pamilya niya. Bukod sa mga dating artista, pinapahalagahan din daw ni Coco ang kanyang mga stuntman na hindi rin naman daw biro ang ginagawa. Kasi ang stuntman, pag nakapait ko na yan, napatay ko na, nabaril ko na, wala na trabaho yan. Hahanap na ulit ng ibang racket yan. Ang ginagawa ko, pag wala silang taping, martial sila. Kasi para regular, para totoong trabaho, hindi yung racket lang. Pero teka hindi porket mabait si Coco, ganun-ganun na lang. Nagbibigay siya ng trabaho sa mga nangangailangang kasamahan sa industriya, pero istrikto raw siya. Bawal ang cellphone sa set, maliban na lang kung emergency. Bawal din ang chismis, bawal ang malate, at nagpapasurprise random drug test din daw siya. Kung may oportunidad, makatulong, makapagbigay ng pagkakataon sa iba, hindi ako nagdadalawang isip. Pero, like ko naman sinasabi, pero ibang klase ako katrabaho. Hindi dahil kinuha kita ng ganun-ganun lang, hindi. Mahigpit ako. Kasi bakit? Stricto. Kasi nire-reflect ko rin yung sarili ko sa kanila Na seryoso ako sa trabaho ko Hindi po pwede yung babanjing-banjing o naglalaro lang. Patunay yan na hindi basta-basta ang upcoming serye ni Coco na Sigabo. Pinagpapagura nito, tinatrabahong maigi para masigurong dekalidad ang mapapanood ng ating mga kababayan sa kanyang pagbabalik primetime. Mapapanood ang kabuuan ng aking interview sa Julius Babaw Unplugged YouTube channel. At sa Lunes, June 22, mapapanood naman ang Sigabo dito sa TV5 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Susunod, police rider na nagmamaneho ng walang suot na helmet at nakatsinelas, sibak sa pwesto. At bilang ng mga lalaking Gen Z na nagpapavasectomy, dumarami. Ano kaya ang dahilan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Viral ang isang police rider sa Maynila na nakitang nagmamaneho ng walang suot na helmet. Sa video, kitang sinita ng traffic enforcer ang pulis habang nasa intersection sa Sampaloc. Wala nang ang suot na helmet, abay nakatsinelas lang ang pulis. Saglit silang nag-usap ng enforcer pero imbis na tikitan, pinalampas lang siya at kitang nagkamayan pa sila. Nakarating na ang video kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Inalis na raw sa pwesto at pinakakasuhan ng pulis na kinilalang si Police Staff Sergeant Arian Felix Menpin mula sa Maysik Police Station Maysik Police Station 11. Wala pang pahayag dito ang Land Transportation Office o ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Malalayain at pauwi na ng bansa ang 24 na Pinoy na nakapiit sa Russia. Yan ay matapos mag-request ni PBBM kay Russian President Vladimir Putin sa kanilang bilateral meeting. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa huling araw ng 2-day working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kazan, Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit, sinabi niyang bukas na ang Russia sa ideyang palawakin pa ang kooperasyon nito sa Pilipinas sa usaping petrolyo. Matatanda ang nakakuha na rin ang Pilipinas ng supply ng langis mula sa Russia nung kasagsagan ng oil crisis sa Middle East. I can say that President Putin, the Russian Federation's the government, was very open to any kind of suggestion that we do increase that engagement and that we look further into getting our supplies of petroleum products from Russia. Ibinahagi yan ng Pangulo matapos ang bilateral meeting niya kay Russian President Vladimir Putin. Ito bilang pagkilala naman sa 5 dekadang diplomatic ties ng Russia at Pilipinas. Sa gitna nito, isinangguni rin daw ng Pangulo ang tungkol sa 24 na Pinoy na nakadetain sa Russia dahil umano sa immigration rules. Wala raw na ikaso sa mga ito pero 9 na buwan na silang nakakulong doon. Binanggit ko ito at nagulat din siya. Sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Nung dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Nagbunga naman daw ang magandang resulta ang kanilang usapan. I remember the last thing he said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. Agad din itong inanunsyo ni PBBM, aniya makakauwi na ang 24 na Pinoy sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Nagpasalamat din ang Pangulo kay President Putin maging sa Russian Federation. Sa usapin naman ng ekonomiya, nauna nang sinabi ni President Putin na nasa $500 million ang bilateral trade ng dalawang bansa nung nakaraang taon. Pero sa ngayon, wala pa raw konkretong kasunduan sa larangan ng negosyo. Magkakaroon naman daw ng pag-uusap ang dalawang Pangulo hinggil sa direct flights mula Russia patungong Pinas. Aminado naman si PBBM na nag-aalala siya sakaling may mag-isip na may pinapabura ng Pilipinas sa usaping geopolitics. Paglilinaw niya, ayaw ng Pilipinas na madawit sa gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. That is not something that we would like to be accused of and would not like to be part of. We would certainly not want to be part of any system that furthers conflict anywhere in the world. Sa ngayon, pauwi na si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Magkakaharap sa event finals ng Senior Artistic Gymnastics Asian Championship sina Golden Boy Carlos Yulo at kapatid niyang si Carl Eldrew. Parehong pasok ang magkuya sa floor exercise at horizontal bar apparatus finals. Target nila ang gold medal sa mga nasabing event. Bukod pa dyan, lalaban din si Kaloy sa finals ng parallel bars. Nakatulong naman ang strong performance ng magkapatid na Yulo para umabot sa 7th place ang Team Pilipinas sa team event. Bukas na sila nakatakdang lumaban sa floor exercise event.
Sasalang na si Pinoy boxing phenom Eman Bacosa. Sasalang na si Pinoy boxing phenom Eman Bacosa Pacquiao sa kanyang unang title fight. Makakaharap niya ulit si Pinoy boxer Rodelyn Perez para sa PBF Youth Lightweight Championship. Minsan nang nagkaharap ang dalawa noong 2024 kung saan nanalo si Eman. Kasalukuyang undefeated ang anak ng pambansang kamao na may 8-0 record, habang 4-4 naman si Perez. Mapapanood ng live ang kanilang laban sa Linggo, 3 p.m. sa One Sports YouTube channel. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po, si Diego Dario. Susunod, grupo ng mga kawatan tinangay ang ATM, ang gamit nila, excavator na nakaw din. At Coco Martin, muntik daw mag-TNT sa abroad para lang makaahon sa buhay. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa tinatawag ng mga pulis na ram raid o bangga sa lakay, gumamit ang mga kawatan ng isang nakaw na excavator upang matangay ang isang ATM sa England. Nangyari yan alas 3 ng umaga sa Cambridgeshire. Nakita sa CCTV ang pagmaniobra ng excavator at ilang beses na binangga ang harapan ng isang bangko hanggang sa masira ang kinalalagyan ng ATM at tuluyan nila itong nahila. Sinalakay ng mga kawatan ng ATM sa nakaabang na pickup at pagkatapos ay agad na silang sumibat. Iniwan nila sa crime scene ang excavator. Ayon sa mga pulis, nangyari ang krimen nang wala pang 4 na minuto. Pinaghahanap pa rin ang mga salarin. Mga kapatid, Father's Day na po ngayong linggo. Pero alam niyo ba na parami raw ng parami ang mga lalaking Gen Z sa Pilipinas na ayaw na magkaanak at nagpapa-vasectomy? Hindi rin naman daw kasi kakulangan sa pagkalalaki kung gugustuhin nilang hindi na magkaanak. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sa edad na 22 noong 2023, sumailalim na sa vasectomy si Brixter. Permanenteng birth control ito para sa mga lalaki. Second-year college student noon si Brixter na magpa-vasectomy. Desidido na raw siyang hindi magkakaroon ng anak. Bukod kasi sa mayroon siyang psoriatic arthritis, mayroon din siyang Marfan syndrome, isang kondisyon na nakakaapekto sa connective tissues ng katawan. Ang mga sakit na ito, nakuha raw ni Brixter sa kanyang ama. Yung dalawang sakit na yun, talagang mahirap siyang danasin. Hindi lang physical health mo, pati yung mental health mo. Because of the suffering, it's very painful. Ayokong maging magulang na nagdudulot ng sakit sa kanyang anak. Ang BPO employee naman na si Carl, 23 anyos noong magpa-vasectomy. Pero hindi dahil may iniinda siyang sakit. Ang hirap kumayod para sa trabaho and at the same time, ang hirap mag-sustain ng buhay. Mababara yung salary natin. What more kung meron din tayong anak or meron ka pang anak na binubuhay. Bukod dito, gusto rin daw ni Carl na magkaroon ng sexual freedom. Ang vasectomy ay isang surgical procedure kung saan ginugupit at sineselyuhan ang vas deferens. Ito yung muscular tube na dinadaanan ng sperm ng mga lalaki. Dahil dito, hindi na makakabuntis ang isang magpapa-vasectomy. Pero nakakaapekto ba ito sa performance sa pakikipagtalik? Ayon sa eksperto, erection, hindi yan maaapektuhan. Walang magbabago sa seminal fluid na lumalabas. The orgasm will still be there. The only thing that
will happen is hindi na makakabuntis yung seminal fluid. Okay? Because wala nang sperm cell content. The pleasure will still be there. Sabi pa ni Dr. Bautista, hindi nito mababawasan ang pagkalalaki ng isang pasyente. It's a stigma na laging akala nung iba kinakapun ka. Hindi, walang effect when it comes to the strength of being a man. And di ba, mas macho ang isang lalaki na nagpaplano ng tama para sa pamilya niya. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, tumaas ng halos 53% ang bilang ng mga nagpapavasectomy noong 2024 kumpara noong 2023 base sa datos ng DOH. Bukod sa mga millennial, kapansin-pansin din daw para sa mga doktor ang dumaraming Gen Z na sumasailalim sa ganitong operasyon. I think there is that growing shared responsibility among men. Kaya nakakatuwa ding isipin na in our generation, lalo na sa mga younger generation, there is that recognition that they are shared in these responsibilities for family planning. Tingin naman ng isang sociologist, sumasalamin ito sa pagbabago ng pananaw ng mga kalalakihan sa lipunan. Matagal nang naiuugnay ang pagkalalaki sa kakayahang magkaroon ng anak. Nakikita nila ito bilang paraan ng pagiging mas responsable sa kanilang kapareha, sa kanilang kalusugan. Sa huli, para kina Brixter at Carl, ang pagiging isang tunay na lalaki hindi nasusukat sa pagkakaroon ng anak. Ang totoong lalaki ay alam ang kanyang mga responsibilidad, ang kanyang lakas at kahinaan. Kasi kung pipilitin mo na magkaroon ka ng biological legacy, which is a child, that child will face a world full of uncertainty. Okay? So, hindi siya magandang option. Hindi naman yun yung pinaka-pinakal ng buhay mo kapag ka nagkaanak ka. Seeing a man pursue his goals for his family. Sobrang nakakamacho niya. Sobrang gandang tignan ng isang pamilyang nagbigay at nag-isip talaga ng gusto nilang plano para sa pamilya nila. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, set ng comeback series ni Coco Martin na si Gabo. Ating silipin maya-maya lang dito sa News 5 Live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, kung may beauty pageant ang mga bulaklak, hindi po sampagita ang rina. Oo, ito ang ating pambansang bulaklak. Pero ang pinansagang Queen of Philippine Flowers o Queen of Philippine Orchid ay waling-waling. Aprobado na nga po sa Senado ang panukalang kilalanin ng waling-waling bilang National Orchid of the Philippines. Hindi po ito basta-basta bulaklak lang ha. Ang waling-waling o Vanda sanderiana ay matatagpuan dito lamang sa Pilipinas, partikular sa mga kagubatan ng Mindanao. Kumbaga, certified Pinoy ito. Pero bago pa mapunta sa mga garden exhibit at flower show ang waling-waling, may espesyal itong papel sa kultura ng mga Bagobo sa Davao. Simbolo nga po ang waling-waling ng katatagan at matayog na pangarap. Sinasamba rin ito ng mga Bagobo at itinuturing na diwata. Noong 1882, naging instant celebrity ang waling-waling sa mundo ng mga orchid nang makita ito sa Mount Apo ng European horticulturist na si Henry Frederick Sander. At eto pa po ang mas matindi. Noong kasagsagan ng tila orchid craze noon, may mga kolektor na naglakbay pa sa mga bundok ng Mindanao para lang makakita ng waling-waling.
Ngayon, hindi na collectors ang pangunahing problema, kundi ang pagkawala ng kagubatan, illegal harvesting at pagkasira ng natural na tirahan ng mga waling-waling. Kaya mga kapatid, huwag po nating ismuli ng panukala sa Senado. Hindi lang naman yan para bigyan ng korona ang naturang orchid. Ito ay para masigurong hindi tuluyang mawala ang isa sa pinakamahalagang halamang likas ng Pilipinas. Ang waling-waling ay bahagi po ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At gaya ng K-Alaman, ito po ay ang ating K-Yamanan. K-Okay. Susunod, set ng Sigabo na mapapanood na sa Lunes dito sa TV5, Silipin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. From local talent to international pride, lahat ng yan masasaksihan natin sa makasaysayang Philippine Asian Development Tour Open ng Bingo Plus dito sa Tarlac. Kaya mga kapatid, let's go! Talagang pang-international ang ipinamalas na gilas sa larong golf ng mga kapatid nating Pinoy na nanguna sa unang araw ng ABP Open. Kapatid, hindi tayo pwedeng mag-cheer sa mga kapatid natin na mga golfers or players kasi madidistract sila. So kailangan medyo malayo tayo at tahimik lang tayo. Ilan lang sila sa 132 elite golfers na maglalaban-laban kapalit ng halagang $100,000 at karangalan para sa kani-kanilang bansa. Hopefully they can, organize more events like these in the future. It's nice to have Filipino talent come out and see where their game's at. Tournaments like these are extremely important in our journey and are like a huge stepping stone to reach our dreams on top. So I'm very thankful. Ipinagmalaki naman ng Bingo Plus ang dekalibreng kompetisyon na naorganisa nila sa bansa sa unang pagkakataon. Layon din itong magbigay ng tsansa sa mga baguhang manlalaro para mas makilala at makasali sa mas malalaki pang patimpalak. This is the reason why Bingo Plus drove us to support more of our golfers. What we hope for is we see more Filipinos really being in the international scene. The development tour sets that platform. It creates that opportunity for them to nurture their talents and aspire or chase their Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pang-international ang Bangkalusugan Program ng DICT katuwang ang MWell. Kinilala sa buong mundo ang programa na naghahatid ng serbisyo medikal sa mga liblib na lugar. Narito ang Frontline Report. Sa mga lugar na kung saan mas madalas pang dumaong ang bangka kaysa ambulansya at kung saan ang doktor kailangang tawirin pa ang dagat para makita, may isang programa na nagpatunay na hindi hadlang ang distansya para makatanggap ng serbisyong medikal.
Wagi sa prestihiyosong World Summit on the Information Society o WSIS Prizes 2026 ang programang Bangkalusugan ng DICT, katuwang ang telemedicine platform na MWell. Kinilala ang programa dahil sa ambag nito na mapalawak ang access sa healthcare ng mga malalayong lugar tulad sa Mindanao, kabilang nga ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga Peninsula. Ang dami pala ng entries. I think close to 2,000 yung entries, and then tumanggap ng more than 2 million votes. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa DICT, kay Secretary Henry, na pinili nila tong program na to na one of their official entries doon sa WSIS for this year. Pero higit sa parangal, mas mahalaga ang kwentong nabago nito. Mga pasyenteng dati ay nanghuhula kung anong gamot ang dapat inumin, ngayon hindi na. And it's nice kasi na-explain ng mga residents na tama po ba yung tinitake ko na gamot or matagal na po yung ubo ko hanggang ngayon nandyan pa rin. At maganda na kausap nila yung doctors namin doon na-explain ng mabuti sa kanila na. Ano po bang naging role ng DICT and ng MWell syempre dito nga sa paghatid ng healthcare? So, ang pinaka-challenge when you do Bangkalusugan, right? Providing teleconsultation sa mga floating village is the signal. And so we're very happy that we were able to partner with the ICT because they provided a solution. They have a program they call BBM. That's broadband ng masa. So they deploy this facility that provides signal sa mga areas na wala talagang signal at all or napakahina. Dahil kung walang signal, walang video call. At kung walang video call, walang konsultasyon. Kaya malaki ang naging papel ng connectivity para makarating ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na komunidad. At para masigurong tuloy-tuloy ang pag-aabot ng serbisyo, ipinakilala ng MWell ang kanilang Clinic in a Bag. Nandyan ang wellness kit, solar panel, battery, Wi-Fi at tablet na nagsisilbing tulay ng pasyente at doktor. Pero para sa MWell, higit pa sa gamot at teknolohiya ang kanilang dinadala. Apart from the access sa doctors, I think it's giving hope to these people na there is a solution. Meron kayang tumingin sa Yes, there's a solution na naandyan na po pwede ninyong gamitin. So, hindi nyo kailangan indahin yung mga sakit na nararamdaman ninyo. So I'm very happy that we're in partnership with the ICT. There's a lot more to look forward to. Walang bundok, walang dagat, walang baku-bakong daan na makakapaghinto sa DICT at sa MWell to get to the places where we are needed, lalong-lalo na pagdating sa kailangan nila na connectivity at healthcare. Sa mga lugar na kailangan pagbumiyahe ng pagkalayo-layo para makapagpa-check up sa doktor, ang pinakamahalagang reseta ay hindi lang gamot, kundi ang katiyakang may makikinig, may tutulong, at may pag-asang darating kahit sa pinakamalayong baybayin. Mga kapatid, mapapanood na nga po simula sa Lunes dito sa TV5 Todo Max Primetime ang inaabangang action serye na Sigabo. Pero bago po yan, silipin muna natin ang set ng upcoming serye mula mismo sa hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin. At live mula nga po sa Fairview, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, ano nga ba ang dapat nating abangan sa pilot episode ng Sigabo sa Lunes? Yes, Jervy, nasa ground zero tayo ngayon. Gininto ang lupa. Nako, eto na yung magiging pamilyar na location sa inyo simula June 22. Mga kapatid, dahil makakasama na po natin si Gabo at si Samantha. Live na live, Coco Martin and Julia Montes. Guys, pinagandaan nila tayo. Thank you so much. Ako may pailaw lahat. Thank you. Oo naman. Thank you. Third-wheeling. Congrats. It's nice to see you again. Actually, kami nga magpapasalamat. Nagpapasalamat kami syempre sa TV5 dahil mapapanood nyo na po sa TV5 ang Sigabo sa Lunes na po yan. Julia, kamusta naman? Balita ko,
dahil talagang hands-on. Kamusta ang pagiging admin nitong programa? Hindi, proud lang ako kasi lahat talaga ng taong involved sa CCM, sobrang hardworking and yung passion nila sa trabaho. So, nakaka-proud maging parte ng isang show, hindi lang bilang artista, kundi lahat kung ano yung ginagawa ng bawat isa kasi puso talaga tong CCM. Actually, puso ang makikita rin natin sa Sigabo na kanina po, kung nakita nyo sa mga teaser natin, pinakita na natin ilang behind the scenes dito at nakita natin kung gaano ka-in sync ang buong CCM team. Bilib na bilib tayo. Grabe. Wala silang conversation. Tinginan na lang. Shoot na lang, di ba? Direct Coco, si Sigabo. Wala kasi talaga, hasang-hasa na kami. Sabi ko nga, pinakamagandang naging training ground namin is Batang Quiapo. Kaya kami ngayon, pag nagtatrabaho kami, wala, tinginan na lang, alam na namin yung ginagawa namin. Kaya kahit gaano kahirap yung eksena, parang minamani na namin. Dahil almost every day, yun ang ginagawa namin. Sa kontrato na kasi namin sa paggawa dito, film na. Hindi parang teleserye o series lang. Kinakarir talaga namin bawat eksena. Actually, yung isa sa mga talagang nakita natin, sinasama nyo rin yung setting at yung mga tao doon sa setting, tondo, sa mismong mga eksena. Ano yung experience na yun para sa inyo? Siyempre, unang-una, masarap na alam mo na yung lahat ng mga tao doon ay part ng show nyo. Kasi sabi ko nga, pag tinignan mo, lalong-lalo sa production, yun ang pinakaayaw pag-shootingan. Kasi alam lang kung gaano kahirap. Kami, honestly, kung ano mahirap, yun ang gusto namin. Kaya yung mga tao doon, ang pakiramdam namin, parang pamilya na namin sila. Kaya sabi ko nga, napakasarap sa pakiramdam na kapag nagpupunta kami, nag-shooting kami sa Maynila, either Baclaran niya, Sampaloc, yan sa Tondo, pamilya na talaga ang turing niya sa amin. At sila yung nag-aalaga sa amin. Si Gabo, sino siya? Sino ang i-welcome namin sa Lunes? Nako, isang malalim na na kwento at panibagong istorya na naman ang ating aabangan kasi sabi ko nga, ibang-iba siya sa kwento ng probinsyano at ng Batang Quiapo. Ito yung bagong karakter na alam natin na mamahalin ng buong pamilya sa araw-araw. At dahil dyan, napakadaming platform mapapanood si Coco Martin at si Julia Montes. Imbitahan na po natin sila. Mga kapatid, wag niyo pong kakalimutan. Ito, proud na proud ako laging sabihin, Coco Martin, Sigabo. Malapit na po. Sana po pakatutukan po ninyo. Maraming salamat po muli sa TV5 sa pag-welcome niyo ulit sa amin. Salamat po at nandito ulit kami. Kaya po sa lahat ng ating mga kapatid, magkita-kita po tayo sa Monday na po yan, June 22, 8 p.m. Sigabo. Ayan. At mag-iisaw na kami Mag-break bago mag-take Naku, nakita ko may nag-iihaw sa gitambang ko. Anyway, yun muna yung latest mula rito. Balik sa inyo, Jervy. Naku, sobrang nakaka-excite ang pagbabalik prime time ni Coco Martin. Thank you very much, Coco, Julia, at MJ Marfori. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend, mga kapatid. Ako po, si Jervy Rimes. Yeah. Nakauna ka na Oo. Linggit mo na kami. Oo, pero panoorin nila, Monday na yan. Oo, exciting. Abangan nyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang A Secret in Prague. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.